Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, sagot kita. At kami po ay napapakinggan nyo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 107.9 sa Tacloban. Bukod po sa radyo, syempre, present po kami sa inyong mga telebisyon. Sa lahat po ng Signal subscribers, kung kayo po ay hindi pa Signal subscriber, abay lipat na po sa Signal. Ang True TV ay nasa Channel 19 po. Kami po ay napapanood nyo on True TV Channel 19. At syempre, hindi po kami mawawala sa inyong socials. Present po kami sa Facebook at YouTube. Hanapin nyo lamang po ang True Network PH. Mga kapatid, araw na ng mga puso bukas. Bukas pa, ayan, maaga. At kumpleto po kami para maghatid sa inyo ng kaalaman ukol po sa mga puso. Siyempre, kumpleto po kami. Tagal natin di nagkasama. Together. Medyo nakaisang buwan yata tayo. Nagkita na ba tayo magmula nung Nagkita na ba tayo mula nung New Year? Oo naman. Of course, kasama po natin ang ating expert, ang ating integrative medicine specialist, Dr. Edwin Bien. Happy V-Day! Yeah. I miss you. Hindi pala ganon. Ano? Happy V-Day! Yeah. Heart. Happy birthday! Thank you. Kung hindi niyo po alam, birthday po ni Miss Cheryl. Oo, last week, wala kasi ako ng Thursday, Friday. Absent tayong dalawa. Ay, oo nga, wala ka rin pala. Kaya hindi kita nag-greet eh. Oo. Absent tayong dalawa. Wala rin ako. Nag-birthday leave po kasi ako last week. Thursday and Friday, nag-birthday leave ako. Actually, dito sa radio, nag-leave ako for the whole week para matapos lahat yung mga... Di ba pag nagba-birthday ka, parang meron doon talaga yung mga panahon na mga pinagagagawa mo, doon nakaschedule. Parang annual check-up, yung mga ganon. So, doon po, sa lahat po pala ng bumati, isang linggo na ako nagraradyo, sa lahat po ng bumati sa aking kaarawan, last week, maraming salamat po sa lahat po ng nagpo-post ng kanilang mga message. I do appreciate your time, making time to post. Malaking bagay po yun. Salamat po. Thank you. At pwede pa po kayong magpadala ng cake. Isusulat nyo lang doon, Happy 40th birthday. Sa 40th. Life begins at 40. Makamaniwala sila. 51. Ang bilis, no? Duh. Parang last time lang nag-leave ako, tas ngayon, 51 na ang lola. Pero ito po yung mga panahon, Doc, I don't know kung makaka-relate yung marami sa mga listeners and viewers po natin. Pag nasa edad 50 ka na, alam mo na nakakamahigit kalahati ka na sa buhay mo eh. So dito ka mas nag-iisip, paano ba, am I living a good life? Or may mga nagawa ba akong kailangan pang ayusin or mga ganon. But also at the same time, mas binibigyan mo ng halaga yung kalusugan mo. Partikular? Ang ating puso. Lalo na po, ayan, sa mga kababaihan, menopause na ako. Really? Why Sige, don't you accept it? Hindi, kasi pag nag-menopause ka, mas maraming sakit, mas tumataas, mas maraming sakit ang pwedeng tumama sa'yo. And isa po dyan, yung pagtaas ng risk of having a heart attack. Yes. Diba? And you know why? Papaliwanag natin yun. Ayan. Sige, mamaya po. Kasi, confirmed ba, Carmi, di ba si Chef Gaita ay yung may-ari po ng Chibo. Ang dami Anak pong ni Dr. Forrest of Makati Medical Center. Ayun, she died of heart attack. Ang sinasabi. Confirmed ba yon? May details na ba yon? I love Chibo. And she's very young. She's very young. Yeah, she's 66 years old. And it's very sudden. Talagang lahat na surprise. I don't know her personally, but I love Chibo. I do. I know her personally dahil mentor ko yung kanyang tatay. Ayun. Nung nag-training ako sa Makati Medical Center. And to think na nasa Makati Medical Center sila dapat. Ayun po. Well, so she was in Hong Kong. Life.
when it happened. So, ayun po, yun. Yung puso natin, kailangan ay yan po ay bigyan natin ng halaga. Yung Yes. pag-aalaga natin sa kalusugan. At yan ang ating pag-uusapan. Yep. Heart, ang puso po natin. Ayan. Kaya sumali po kayo sa ating discussion, di ba, Dr. Ben? At Okay. syempre, hindi po mawawala. Ayan, syempre, dahil katuwang po natin ang MX3. Yes. Ayan po, hindi po mawawala ang ating question of the day. Ang question of the day natin, paano nyo po pinangangalagaan ang inyong puso? Yan, pupusuan. Ang tanong, binibigyan nyo ba talaga ng halaga yung inyong mga puso? Baka pag Akala may nila nararamdam... pag-ibig lang ang kanilang binibigyang halaga. No? Baka minsan... Puro pag-ibig. Pag may nararamdam... Aminin natin, lahat naman tayo, pag may nararamdaman, doon lang naman natin yan mapapansin. Hindi po ba? Oo nga. Hindi po. Dapat alam natin yung mga risk factors. Katulad po ng isa sa mga nabanggit ko kanina, pag po tayo ay nag-menopause na, katulad ko, tumataas na yung chance natin of having a heart attack. Pero marami po tayong pag-uusapan. Maliban po, yun po ang ating question of the day. Sumagot po kayo, i-post nyo po yan sa ating live stream, di ba, Doc? Dahil, Kung may gusto kayong i-share, i-comment lamang sa ating live stream. Baka isa na po kayo sa 5 na makakatanggap ng ating MX3 gift pack. ayan po. Yan. Okay. Kompleto po yan. May iba't ibang produkto po yan ng MX3 at hindi po mawawala dyan, of course, ang Holy Bible. Ang MX3 capsule ay tested and proven. It helps avoid pain and discomfort with proper diet and healthy lifestyle. Mamaya po pag-usapan din natin. Mahalaga kasi yung daily supplement. Yes. Ano po, hindi po natin may kakaila na nakakatulong po sa atin yung supplemento, pang-araw-araw na supplemento. Hindi po ito gamot, it's a daily supplement dahil yung mga nutrition na kailangan natin, hindi naman talaga natin nakukuha everyday. 'Di ba? So Hindi lang kailangan yun. may katuwang tayo, may Hindi mo na kasangga. nakukuha everyday yung sustansya, nagpapasok ka pa ng hindi masustansya. Aray ko, 'di ba? So, doon po sa pagpili ng ating daily supplement, napakahalaga na all natural po 'yan. Tama. Katulad na lamang po ng MX3. Pero mamaya pag-usapan natin, paano ba nakakatulong ang MX3 din sa pagpapaganda ng lagay ng ating puso? Okay? Mga kasama po ba dyan yung, kasi 'di ba, isa yan sa nagiging problema sa puso natin, yung bad cholesterol. Yun ang tinutulong nun. At ito, hawak-hawak ko yung baso po niya. No? Maiinom po ninyo yung ating MX3 capsule as your supplement. Yes, And yes. together with the prescription of your doctor, kung mataas man ang inyong cholesterol, ang ginagawa po ng MX3 capsule ay pababain o tulungan pababain yung LDL. Yun yung bad. Kung kayo po ay may mga gustong ikonsulta rin, maliban po sa pagsagot sa ating question of the day, kung meron po kayong gustong ikonsulta kay Dr. Bien or sa ating guest doctor mamaya, maaari po kayo mag-post sa ating live stream. At hindi lang yun, may makakasama tayo mismo. Opo, High school mamaya classmate po. ko na siya mismo yung nag-suffer nung ating tatalakayin. Mamaya po. Mamaya. Ayan, sige, meron po tayong case para makabigyan din niya tayo ng tips. I'm sure marami siyang pinagdaanan at natutunan at binibigyan ng halaga ang kanyang kalusugan. O sali po kayo sa ating discussion, mga kapatid. Puso, heart ang ating pag-uusapan. Okay, Doc, gaano katalamak po ang sakit sa puso dito sa bansa? Ay, napakataas. Sinasabi nga ng World Health Organization na umaabot ng 60 to 70% ng mga tao ang pwedeng magkaroon ng cardiovascular disease. Imagine mo kung 100 million tayo, di mga 60 million or 70 million ang magiging dahilan ng pagpanaw po ay konektado sa ating sirkulasyon. Bakit ganun kataas yung bilang? Ano ba ang nakikita po nating problema? Health awareness, kaya patuloy na dumarami po yung mga ganitong kaso? Ako may isa akong gustong sisihin Sa paglalakbay natin sa kahit na iba't ibang bansa, kapag tinanong ni natin ang ating mga kababayan, mga OFW, ano ang national ulam ng Pilipinas? Ang sagot ay adobo. Yun nga yung masama Para sa akin, kung gusto nyo, mamantika, tapos adobong baboy, tapos yung baboy gusto pa nila yung mataba, tapos pinipili pa mismo yung konting laman lang, malaki yung taba. Para sa akin, adobo, pero sana gawin na lang adobong sitaw. Adobong sitaw. Maalat-alat din yun.
Pero hindi masarap Huwag kang suka. lagyan ng suka ang ilagay nyo. Oo. Patis. Di ba may ano yun, yung adobong Toyo. puti? Oo. Tsaka huwag nyo lagyan ng asukal para hindi matamis. Yung iba nilalagyan ng asukal na adobo eh. Ayoko. Ayoko Gusto ko din. yung classic adobo lang. Yung may asim. Ay, iwanan na, oo. Ay, may asim, no? Oo. Pero although kami, mas mamanok kaming adobo. Oo. Pero iba kasi yung haloan mo ng konting baboy. Taba. Kasi magmamantika. Mamantika. Ang naalala ko noon, yung mantika noon, isasawag mo sa kanin, lalagyan ng bagoong na pink. Yun. Alamang, Oo. gaganunin mo na ngayon ng kamay, Yun. tataas mo yung paa mo, magkakamay ka. Ay, Tapos meron kang isang platitong Pak na kamyas. pak na pak yun. Tapos masarap. mga kalahating kalderong kanin. Yes, wag po yun. Ayaw natin yun. So sa tingin nyo po ay more of talagang yung pagpapahalaga. I think it's dietary. Dahil yung simplicity ng pagkain ng ating mga lolo at lola, nakakakain lang sila ng manok kung may okasyon. At gusto mo ng manok, habulin mo yung manok dahil hindi mo yun ma-order sa mga restaurant noon. And that is the reason. Hindi sila nakakakain ng baboy at baka dahil pang rich kid lang yun eh. Oo. Ayan. Kasi sa probinsya, yung ang aming pakbet Pakbet. ay nasa palayok. May dinengdeng. Duneng-deng. Oh, Ayan, yun. diba? Yun, naku, kasarapan ng mga kapatid. So, ngayon pong buwan ng Pebrero, hindi lamang po dito sa Pilipinas, maging sa Amerika, ay sinasabing Health Month. Yes. When you say Health Month, Heart Health Month. Heart Health Month. Ayun, Carmi. So, bakit po mahalaga na mas maging aware nga po tayo, Doc? Well, being February, hindi lamang dahil ito ay kadikit ng Valentine's Day, nakikita kasi talaga namin na tumataas ang kaso ng mga blood pressure problems, mga pagbabara sa puso, dahil nagdaan ang panahon ng kainan. And that would be December until January. So, itong mga panahon na to is the time that we see a peak, yung pag-akyat ng mga pasyenteng nagpapa-emergency room dahil masakit ang dibdib, hinimatay, masakit ang batok, nagpa-blood pressure, hindi makontrol, hindi mapababa, nasa mga 170/100 despite the fact na umiinom ng gamot. So ito yung panahon talaga na tinutulungan natin, kaya sineselebrate by February. Mga kapatid, simula pa lamang po ng ating discussion sa ating pagbabalik, magkakasama natin ang ating guest expert, guest doctor po natin sa puso ba siya? Yes. Cardio. Ayan, cardiologist po ba? Yung pag-usapan natin ng cardiovascular disease. Ano nga ba ang cardiovascular disease? Mga senyales, sintomas. At may makakasama rin po tayo na para ikwento yung kanyang naging journey. At may Ano pictures po? siya Aha. na ipapakita natin na twice. Ay, Oo, not just not once, but twice. Oo. Tama. Sali po kayo sa ating discussion, mag-post po kayo ng inyong mga katanungan or sagot sa ating question of the day. Malay nyo, kayo po ang isa sa mapili namin na magkamit sa 5 pamimigay po namin gift pack mula po sa MX3. Huwag kayong bibitaw. Magbabalik ang programang Sagot Kita, Sagot Tayo ng MX3. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Ako po si Cheryl Cose, mga ating question of the day. Paano nyo inaalagaan ang inyong mga puso? Heart. Tuwa ako doon na. Siyempre, kompleto po kami ni Dr. Edwin Bien at katulad po ng sinabi natin kanina, Doc Bien, ay may mga magkakasama po tayo ngayong hapon. First, kasama po natin, ang inimbitahan po natin na si Dr. Aris Sabili. Siya po, Assistant Medical Director ng Sabili General Hospital dito po sa Parañaque at fraternity brother natin sa UST-GBE. ayun po. Hello sa inyo, Dr. Aris, Dr. Sabili. And also, ayan, nakita na kasi sa screen kasama rin po natin ay personal yung kababata. Kababata. Ayan, kababata. Ayan. At nag-text kasi rin siya sa akin Oo. nung kapanahunan na siya ay may dinaramdam. Ayun. Yun. Heartbroken ba? Mamaya ipapakita natin. May picture siya Ayan. Ayan. Kasama Dito po muna. natin Ayun, si Dr. Sir August Abrera naman. August. We'll discuss po mamaya yung cardiovascular disease. Thank you Yes. for joining us. Ayan po. Salamat po. Ayan. Ayun na, si Doc Aris. Hi, Doc Aris. Okay. Bilang, ayan po, lagi kayo nasa ospital, diba? Na, ganito ba during this time of the month or early
at the beginning of the year always, talagang marami pong isinusugod sa ospital dahil po sa problema sa puso. Actually, yes po, Ma'am Cheryl. Nakikita po talaga natin, madalas ang sinusugod, lalo na sa gabi, mga may paninikip ng dibdib. Kadalasan, paminsan ay nasira ang tiyan. Pero meron tayong mga ilan-ilan na nakikita na talagang sa puso ang kaso. Ayan. Doc Aris, Doc Biento ha. Alam mo, Yes po. pareho tayo ng mga nararamdaman, Miss Cheryl, na kung kailan nagpapahinga na yung doktor ng alas 2 o alas 3, at tsaka ngayon, di ba? Di ba? Pupunta sa ER para sabihin, ang sakit ng dibdib ko. Naninikip. Tapos, pag tinanong mo, kailan mo pa nararamdaman yan? Mga 5 araw na. Yun. Bakit alas 3 ka nagpunta rito? Hindi ba, Aris? Opo. Isa nga, Doc Ben, isa nga po yan talaga sa clinical feature po ng coronary artery disease. Isa sa mga sakit na malayo pa lang, medyo nagsesenyales na. So, mararamdaman mo na siya, unti-unti, tas nagiging padalas ng padalas at palala ng palala. So, ganun pala yun, Doc Aris and Dr. Bien. Kaso, pag ganun, diba, ang iniisip lang natin, ewan ko kung tatango sa akin dito si Sir August, akala lang sa simula, napagod lang, ipinahinga. Hindi pinansin, ay, papahinga ko lang to, napagod lang ako today, ihihiga ko lang to, okay lang ako. So, O kaya, na-impatyo. baka na sobra. Baka akala heartburn. Heartburn. Heartburn din, Yan. 'di ba? So hindi masyadong pinapansin. So para po mas klaro sa mga kapatid natin, Doc B and Doc Aris, ano ba yung mga senyales, sintomas talaga na kailangan wag mo nang hintayin na iarang puntahan mo, yung talagang isinusugod ka na natataranta na yung buong mag-anak sa bahay nyo kung paano ka idadalhin sa ospital. Pero ano yung may mga early signs and symptoms ba na, teka, magsuspetsa ka na posibleng cardiovascular disease po yun? Doc Aris, signs and symptoms ng coronary artery disease. Okay. Pagdating sa coronary heart disease, dalawa po kasi yan. Meron tayo yung stable. Ito po yung nagkakaroon tayong paminsan-minsan ng chest pain. Paminsan na mabilis pagkapagod. Paminsan na parang nasusuka ang presentasyon. Yung pananakit na pwedeng lumipat sa may kanan bahagi ng katawan. Tapos meron rin tayong tinatawag na acute coronary syndrome. Ito po'y pag malala na ang ating coronary heart disease, nagkakaroon na ng matinding bloke sa puso natin. So dito natin napapansin yung sakit na panay-panay, mas madalas, mas palala ng palala yung sakit. Nakakapansin tayo ng parang nilalamig, parang pinagpapawisan. Pagsusuka, ayun. At kasama yung mga presentasyon na yun, meron rin tayo mga tinatawag na cardiac equivalent symptoms. Ito po, hindi parang related sa puso, pero sinasabi natin sa mga pasyente natin na ito'y sintomas pa rin ng coronary heart disease, kaya kailangan ipatingin agad. Mas lalo itong nakikita sa mga babae at sa mga nakakatanda. So, paminsan yung sakit ng tiyan, pwede rin po iyan na presentasyon ng coronary heart disease. Ang pagsakit ng ulo, pwede rin po siya maging presentasyon ng coronary heart disease. Ang pinaka-depensa natin para sa coronary heart disease ay talagang pagmamatsyag. Kung alam na natin na meron tayong risk para dito sa sakit na ito, mas alerto tayo pag may nararamdaman tayo ng mga sintomas na yon,
At syempre, pag alam rin ng mga kapamilya natin, mas mapapayuhan rin nila tayo. Doc Aris, with your permission also, Miss Cheryl, no? Katabi kasi natin ang isang tao na naramdaman sa tingin ko lahat ng iyon. At mayroon tayong litrato na gusto ko sanang ipakita, yung 2019 condition kung saan si Sir August na-ospital. Direk, Carmi, can we show that? Dahil napakaganda nito, siya mismo ay nasa ospital. Ayan. This is 2019? Ah. Yeah. Oh, ano nangyari sa'yo rito, August? Ano naramdaman mo rito? Kasi ano siya nag-repair ako ng computer. Oo, nag-home service ako. Ngayon, parang nung hindi na ako makapag-focus, parang blurred na yung paningin ko. Tapos, yung parang nauubos yung lakas mo na hindi mo maintindihan. Tapos hindi ko na maikilos yung kanang kamay ko. Aha. Kaya ang ginawa ko is naupo ako sa mandal muna ako sa pader. I grab my cellphone and call my wife. Oo. This is 2019, pero meron siyang sumunod na kondisyon, na episode, which is 2024, na gusto ko ipakita rin natin yung picture kasi I think related ito dun sa 2019 na naging puso ang problema. Okay, habang hinintay natin ni post, anong ginawa nyo noon? Nung 2019, nung namanhid at nahihina kayo, you called your wife, did you bring yourself to the hospital po? Opo. Kina-check naman. Na-confine nga po ako sa hospital. Yun pala. ICU for 5 days. ICU. ICU for 5 days. Tapos, Wow. 2 days sa regular room. After Ano ang ICU. diagnosis nila noon? Meron akong blood Blood clot? sa Bara? Sa ulo. Sa ulo. Sa ulo. Oo. So it was possible, mild stroke yung nangyari sa inyo. Stroke talaga. Stroke na talaga. Kasi nga, Stroke talaga. nanghina Nanghina, oo. yung kanang May in-inject bahagya. sa akin na gamot na parang blood thinner daw Para yata. mawala yung bara. Oo. Yun. Ayun, Eto ngayon, okay, yung- okay, swerte nyo ha. Hindi kayo Naagapan ako kagad. Naagapan. Naagapan. Swerte Kasi nyo po. ang sabi sa akin sa hospital, 1 oras lang ang kailangang pagitan Window, para ma-inject sa akin yung gamot na yon. Kung hindi, magiging ay, gulay ka na. permanente. Oo. God is gulay. good. Ayan, Ngayon, swerte etong kayo. 2024, Doc Aris, no, nag-text ngayon sa akin, itong si Sir August, ipakita nga natin itong picture na to. Ano yung itinitext mo nga noon? Ano yung nararamdaman mo na nabanggit ni Doc Aris kanina? Karoon ako ng chest pain. Wala naman akong ginagawa. Nakaupo ka lang? Nakaupo lang ako. Paano, i-describe nyo nga po sa amin yung chest pain? Kasi laging sinasabi ng mga doktor, yung parang may nakadagan daw. Yes, Ako lagi ko ina-imagine, gusto ko na nga minsan i-try na, ano mang pakiramdam Daganan. na talagang may Daganan. nakadagan. Kasi Yun sometimes, naman, diba, parang yung level of chest pain, na meron yung level na parang napagod lang ako, papahinga ko lang to. Ito kakaiba, Sir August. Yun yung sa naramdaman ko, sa Oo. experience ko, sa naririnig ko sa kanila, para daw may nakadaga na hollow hollow block. block. Oo. Yung sa akin, parang bang may tao talagang Dumiin. Dumiin na madiin na hindi ka makahinga. Oo. Tapos, nanlalamig ka. Nanlamig. Oo, nalamig ka na hindi ka mapakali kasi medyo hirap kang huminga. Oo. Hirap kang huminga eh. Tapos hindi ko alam kung hindi naman ako hinihingal pero Aha. ayun, mabigat talaga kaya sabi ko baka kailangan ko na ulit magpadala sa ospital. So, diretso kayo sa ospital. Diretso Ayun ulit na. sa At ayun na nga, ospital. nasa ospital na nga kayo nun. ICU ulit. ICU, ilang araw naman po this Suki ka time. na. Matagal naman ang 5 years. 5 years. oo. Suki ka na. May justification pa. Opo. So, ito naman, yung una stroke, ito naman this time, heart attack. Suspected heart attack. Suspected heart attack. Yun. yan. At muli, naka-recover ka. Yes, naka-recover na naman. Still alive. Yeah. Praise God. Pero pag ganyan po, Dr. Aris and Dr. Bien, malaking factor ang lifestyle. Paano ba kayo kumain, Sir August? Ano ba ang diet mo?
Mahilig ka saan? Aminin na. Sige na. Okay Alam ko lang. na. Wala nakakarinig. Kaming tatlo lang nila. Hindi, ako aamin. Ako aamin. Kailangan Teka muna. Okay. Alam ko. Wala. Nag-reunion kami eh. Oo nga. May lechon eh. Ah. Pagtingin namin, nawawala yung ulo ng lechon eh. Tinuturo namin itong katabi ko eh. Kasi may bag. Hindi nga. Kaya, Naipaksiw mo pa. ako nga ang nagreklamo noon na nawala yung ulo. Kasi, time na kakain na ako dahil ako yung, yung DJ. Maglilechon ka talaga. DJ ako nung nagre-reunion kami. Nung kakain na ako, ngayon lang ako nakakita ng lechon na walang ulo at walang pata. Nauna na pala. Anong klaseng lechon to? Oo. Ayan. Lechon belly. Wala nang belly. Buto na eh. So, ano po ang inyong diet? Guilty rin ba? Aminado naman Dati, po tayo. before nung na unang na stroke ako, talagang kain Kahit lang ng ano, kain. ano. Tapos, hindi ako Sisi. kumakain sa gabi. Ang ginagawa ko is, umiinom ako ng 2 bottles ng beer, 2 to 3 every night. Yun Pero ang hindi naman dinner ako, mo. yun yung dinner ko. Wala naman akong rice, yun, Pulutan. with pulutan. No? Ano ang pulutan? Usually, syempre, pinakamasarap, liempo, Oh, yung mga ganyan. barbecue. Sige, tira pa, tira bata. Ayun. Ayun naman pala. Napapailing na lang si Doc Aris. Ha, Doc Kaya dinala Aris? ko rito eh, para makausap ni Doc Aris eh. Kasi gusto kong makita sa susunod na reunion eh. So, ganyan po. Pag kayo'y kumukuha din ng profile and detalye sa mga pasyenteng itinatakbo po sa inyo sa ospital, ganun din sila baka guilty. Diet nga po talaga, yung isa sa main factor ng cardiovascular disease, Dr. Aris. Yes po, nakikita sa study, yung sa Framingham Heart Study, nakikita natin ang diet, isa sa malaking factor na nadaanan nun. Kasama doon, kung may mga sakit pa rin, may sakit tayo na dati pa, tulad ng high blood, diabetes, nakikita rin ang stress. Kung tayo ay merong mga problema, wala tayong mga katuwang sa buhay upang malabanan ang ating mga problema. Ang alcohol, isa rin yan, kasama sa diet, syempre. Pagsisigarilyo, at ang kakulangan ng pagtulog. Dok Aris, may dadagdag ako doon sa nababanggit mo ha. Nakikita natin dito sa mga pasyente natin, Doc Aris, na baliwala sa akin ng 200/100 na blood pressure, kinakaya ko to eh. Wag mo na akong painumin ng gamot. Tama po ba? Yes po. Compliance. Actually, it ties in po doon sa natin. Sinasabi natin, pagdating sa good relationships, mas mataas ang survivability ng mga pasyente na mayroong close ties. Kasi sila na rin yung nag-convince dun sa patients na magpatingin early or to be more proactive sa ng kanyang health. Ayun. Another question, Doc Aris. How important is it, no? Na umiinom siya ng gamot to control blood pressure. Pero nakita niya, okay ngayon ang blood pressure ko, hinto ko na muna without consulting the doctor. Napakahalaga ba talaga na ipinagpapatuloy ang gamot na ito o dapat kinukonsulta sa doktor? Doc Aris. Okay, pagdating sa ganyan, marami akong example na nakikita talaga, both sa outpatient saka sa emergency room. Merong maintenance, diniscontinue, nakita nila nagkaroon ng isang magandang BP or 1 good week ng may BP, nag-stop ng medications, and then eventually, nakalimutan na nila, and then bigla na lang aatakihin. Yun. Let me ask our guest ulit, Ms. Cheryl ha. Sir August, may problema ka ba sa blood pressure? Meron. So dati ka pang umiinom ng gamot for BP? Dati na. Bago pa ako Bago kaya pa lang, 2019? Yes, before 2019, meron akong maintenance na... Yung brand, wag mo nang banggitin. Ano Pero po ba ang BP nyo? Anti-BP. Oo, dalawa yon. Bakit ano ang nag-BP nyo bago kayo nagsimula?
Usually 140, 160, 100, 140, 100. Mataas yun, no? Oo, 160, Kailangan 100. talaga Kaya ng nga ako maintenance. nagkaroon ng maintenance. Mataas yun. Oo. Oo. Na religiously ba iniinom mo? Yes naman, religiously. Bakit Kaya lang, parang may posing? kasi Oo. ma'am, hindi ko alam kung may kinalaman yung brand o generic eh. Yung branded na gamot sa generic eh. Not really. Oo. Kung Ang sinasabi po ng mga doktor, yan, minsan kasi bias tayo sa generic. Hindi yan sa brand or kung generic man yan. It's more of kung ano yung babagay doon sa katawan mo. Totoo. Minsan Pwede. may kahit Pwede. branded yan, kahit gaano kamahal, pero hindi hiyang. Ayun. Hiyang. Hiyangan. Hiyang. O kung Hiyang. saan hiyang Hiyang. yung Yeah, iyong maybe katawan, hiyang, diba? oo. Yeah. Oo. Doctors Hahanapin also mo do that, talaga. no? May mga bagay na pareho rin naman ng generic pero magkakaibang brand, hinahanap ng doktor yung what will work for you Oo, yes. Kaya Kaya iniiba. dapat, doon natin pinapaalala mga kapatid na kaya sinasabi po sa inyo ng mga doktor, balik kayo after a month or after 3 months para makita natin. Kasi if it's not working, lalagyan natin ng iba. Oo, hindi naman po kasi ang ating mga doktor ay magikero na, yan ang magwo-work sa'yo. Ganun, Yeah. diba? You need to, help each other. Hindi pwedeng ang inatay mo na lahat sa doktor at isinisi mo rin lahat sa doktor pag hindi nagwo-work. Yun nga po siguro ang isa sa naging problema ko dahil although may maintenance na ako, hindi naman ako regular na nagpapa-check up. Ayun. Yun, Doc Aris, napakahalaga ba na talagang regular na nagpa-follow up ang isang pasyente sa iyo? In my case, kasi marami akong pasyente talaga na medyo matigas ang ulo at hindi nagpapa-check up. Hindi nagpa-follow up ng madalas. Siguro mga every 3 months, Ako, during my first time with the patient, mas dinadalasan ko ang consult namin. Pero eventually, natitaper down natin. Yun. Siguro, pag na-control na natin ang blood pressure at medyo may tiwala na kami sa isa't isa, nalilimit natin hanggang 2 consults in a year. For the benefit, Miss Cheryl, nung mga nanonood at nakikinig sa atin, Doc Aris, gaano kadalas dapat magpa-blood work up ang isang pasyente kung mayroon siyang kondisyon at gano'n na rin ang ECG o anumang procedure para sa puso niya? How often? Okay, so ang ang ginagawa kong basihan dito is yung sa occupational medicine. Sa occupational medicine, pagdating ng 50 years old, nire-require na natin sa annual physical exam ang ECG. So, ECG at 50-year-old and above, nagre-require tayo annually. Pagdating naman sa blood works, usually, ginagawa natin to pag meron tayong active na medications or meron tayong risk factor na binabantayan. Ang ginagawa ko usually is 3, 6, 12. 3 months, 6 months, and 12 months? Yes po. 3 months, 6 months, and 1 year. Yun. Okay. Yun, Miss Cheryl. So, yearly ECG, every 3 months ang blood works. Yan. So, Sir August, ano po ang natutunan natin dito sa inyong pinagdaanan at paano po ninyo na inaalagaan ang inyong kalusugan? Sa ngayon, medyo ang pagkain is binubusog na lang yung mata. Kapag merong It's all bawal. in your mind. Basta gulay po. Ayan, Hindi. mas Yun na healthy ang choices mo ngayon. Yes. Oo. Healthy na. Tsaka dati hindi ako kumakain ng isda. Ay, talaga? Natuto na akong kumain Talagang ng isda. karne lang ikaw? Karne tsaka gulay, Oo. isda is medyo So, dahil ngayon, city, di ba? Itabi na ang Tabi na yung- liempo. Tabi na yung liempo, mahal pa. Oo nga. Sisig. Masarap kasi, di ba? Pwede Yeah. tikim-tikim na lang. Ayun Ano na po, nga. ayun. Busog na lang, binubusog na nga lang yung mata. Yung beer.
Wala na rin, meron Hindi occasionally. na yung gabi-gabi. Kasi Hindi sabi na. mo nun, yun ang dinner mo eh. Wala 2 na to po 3 yun. bottles. Wala na. Ano na lang, siguro mga minsan sa isang buwan, ganon. Pag may occasion, Oh, yun, may red wine na nga lang eh. Pag hindi, walang red wine, is 2 bottles. So, light beer. Yun na lang. Ayun. Ay, ayan. Okay. Sige po. Siguro po, panghuli, before we let you go, Oh, yeah. Oo. Dr. Aris, ano po ang paalala natin sa ating mga kapatid, lalo na po para sa pangangalaga ng puso? Okay, pagdating sa ating puso, ang sakit sa puso ay nababantayan natin at namamonitor natin. Ang keyword dyan ay risk. Mula pa lang sa malayo, ay makikita na natin kung ang tao ay high risk or low risk para sa heart disease. So, ang magpa-check up tayo para sa ating mga nararamdaman, or kung tayo ay may family history, magpa-check up tayo pagdating sa mga milestones ng ating edad. Ang early screening ay magbibigay sa atin ng guideline kung paano natin i-handle ang heart disease. Yun. Thank you very much, Doc Aris. Bago tayo magpaalam sa iyo, batiin mo naman yung mga fans mo sa GBE. So, sa mga kabrad natin dyan sa GBE, Happy Valentine's Day. Pwede rin po bang bumati sa pamilya? Of course. Inaanak ko yung asawa niya eh. No? O, sige. Okay, sa aking magandang asawa, Dr. Alma, Happy Valentine's Day. At sa aking 2 anak na rin. Ayan. Maraming Yan po, si salamat. Dr. Aris Sabili ng Sabili General Hospital dyan po sa Parañaque. At siguro po, Sir August, pinagdaanan mo na. Diba? Stroke, possible heart attack. Ano na lang din po yung masasabi natin o ma-advise sa ating mga kababayan na naging katulad mo or katulad mo na ngayon nagbago ka naman na matigas ang ulo, hindi masyadong nagbibigay ng kahalagahan sa kalusugan. What can you advise them? Sa mga nakikinig po sa programang ito, isa pong karangalan na guest po ako sa Sagot Kita kay Miss Cheryl Cosin at kay Doc Ben. Ang may papayo ko lang po is wag na po nating antayin na severe pa yung maramdaman natin bago tayo humingi ng tulong o saklolo. Kailangan pag may nararamdaman na is patingnan na agad. Wag nang ipagpabukas pa. Dahil baka mawala na yung bukas. Baka hindi ka naabutin ng umabot bukas. ng bukas. Yes. Batiin mo na rin yung mga kabilyaran mo sa Masay. Yun ang vision niya eh, magbilyar. Babatiin ko pa ba? Baka magsipunta na sa susunod na hayaan mo na sila. Happy Valentine's sa inyo. Ayan po. Ayan po si Sir Ah. August Abrera. Pwede ba may Sure. isang habol na hindi lang pala kailangan ng gamot. Importante yung lifestyle, di ba? Na sinasabi nga ni Doc, medyo baguhin natin yung lifestyle. Huwag tatamad-tamad. Galaw-galaw. Kailangan kilos-kilos din paminsan-minsan. Kasi na-angiogram din ako eh. At tinest talaga, nag-treadmill ako. Meron talaga akong kondisyon sa puso na mabagal ang tibok. Yeah. Yun yung unang diagnosis sa akin na mabagal. Di ko alam, ano ba term? Bradycardia. Yeah, bradycardia. Binibigyan ako ng medication para bumilis yung tibok ng puso ko. Which is hindi naman pala, hindi ko masabi kung tama or what. May dagdag ko, nagkaroon siya ng prayer warriors. So yung pagdarasal ay napakahalaga para po sa kagalingan natin. Idagdag na roon sa reseta.
Okay? Okay. Maraming salamat sa iyo. Thank you, Thank you, Sir thank you. August. Thank you. Ayan Salamat. po. O mga kapatid, pwede pa po kayong humabol ha. Sa aming pagbabalik, yung pong inyong mga katanungan sasagutin ni Dr. Edwin Bien. Pero babasahin din po natin ang inyong sagot sa aming question of the day na paano nyo inaalagaan ang inyong mga puso. Ayan, dahil baka isa po kayo sa mapili namin magkamit ng MX3 gift pack. Ang MX3 capsule ay tested and proven. It helps avoid pain and discomfort with proper diet and healthy lifestyle. Magbabalik ang programang Sagot Kita, Sagot Tayo ng MX3. Dito sa programang Sagot Kita, Sagot Tayo ng MX3. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. We're still joined, of course, by Dr. Edwin Bien. At kanina, Doc Bien, in-emphasize po natin na mahalaga ang lifestyle, pagkakaroon ng healthy lifestyle. Opo. When we say healthy lifestyle, ano ba yung pwede nating i-advise po, ibigay na tip sa ating mga kapatid? Paanong lifestyle change ang gagawin para makaiwas sa sakit sa puso or cardiovascular disease? I'll make it very simple and short. Live like your grandparents do. Simpleng pagkain, simpleng pamumuhay, hindi sila masyadong na-stress at marami silang galaw-galaw. Oo. Tama nga naman. Oo. Ganun lang. Kasdali. Kasimple. Kaya niya ba kaya nyo ba yon? Kaya ba natin yon? Dapat kayanin natin. And mahalaga po yung pagpili ng tamang kinakain. And again, sabi ko nga kanina sa simula, mahalaga na meron kang katuwang, meron kang daily supplement na kasama. Or isa po sa benefits na makukuha sa daily sa araw-araw na pag-take po ng MX3. Actually, make it twice a day. Yes. If you can do it 3 times a day, better because it's all natural. Hindi po kayo, walang overdose po dito sa MX3. Pero ang isa sa posibleng dahilan ng pagkakaroon ng heart problem, heart disease, ay ang bad cholesterol. Correct. Mataas na bad cholesterol. Or the ba? LDL. Ayun. At yun ay nanggagaling sa taba ng hayop na madalas nating kinakain. Okay. Ano po, paano nakakatulong ang pag-take ng MX3 capsule sa pagpapaganda po ng ating mga puso? In this case, together with their medication na prescribed ng kanilang doktor, nairereseta ko yung MX3 Plus. Kasi yun ay kapsula na nagtataglay ng alpha, ng beta at gamma mangustin na anti-inflammatory. That means kontra pamamaga doon sa ugat ng ating puso. But at the same time, it contains L-carnitine at saka coenzyme Q10. CoQ10, oo. Yung L-carnitine, hinaharangan niya po yung absorption natin, lalong-lalo na ng mga carbohydrates. Yun namang CoQ10, napakagandang pinakasuplemento yan doon sa muscle fiber ng ating puso. So kung mamimili ka na rin lang ng bitamina mo, kunin mo na lang yung pinag-aralan, research, evidence-based, gaya ng MX3 Plus, once a day, 2 times a day, kung may mga karamdaman. MX3 Plus. Kami rin po ng nanay ko, MX3 Plus talaga. Yeah. Actually, sa bahay, yung aming kasi may mga, lahat po kami may mga edad na. Ayan. Siyempre, Pero ang gaganda doon po, nila, ha? Nakita ko sa post, nakapila, puro girls. puro kami babae, except for bro, kay Yeah. Emil. Kay Emil, my brother po, doon sa mga followers ko, nakita nyo po, he's special. Pero, kailangan po niya ng daily supplement. Yeah. So, because it is a capsule, so tinatanggal ko, You can binubudbud. Kaya, Kasi kahit hindi sa naman bata, niya malulunok eh. Hindi Pwede. niya po malulunok yung buo yung kapsula ng kapatid ko eh. So, hinahalo yung mo sa powder, binubudbud ko sa food. Sa even food. sa kanyang Pwede rin. sa kanyang meals para kasama 'yon sa Yes. kanyang pang-araw-araw na supplement. Mahalaga po, maganda din sa MX3 yung pong kanina yung gamma nutrient. Ayan. Gamma nutrient na may antioxidant property para tumulong nga po magpababa ng cholesterol, ng bad cholesterol. Yan. Ayan. O, punta na tayo. Yes, Doc, andito sa na ngayon. ano? Napakarami ng mga katanungan. Sige Babasahin po, ko. we have 4 Eric minutes Africa, left. Okay meron po. daw ba talagang sintomas? Yes po. Ang isa doon ay paninikip Yes. ng dibdib. Go ahead, Yan. Doc. Nagpapa-executive check-up ako. Wala namang nababanggit na may sakit ako. With that, good. Very mabuti. good. Or, hindi lang executive check-up, siguro kailangan mo follow up and get a second opinion kung hindi ka kontentado o kontento doon sa naging konsultasyon mo. Okay.
Ay, iba naman. Bakit po ganon? Bam Berente, Doc at Miss Cheryl Cosim, gaano po kalakas ang impact sa puso pag lagi sa pag-ibig? Ay, meron yan yung broken heart syndrome. Talagang nakaka-apekto yun sa kalusugan nyo tsaka sa puso, di ba, Doc? Pag yung stress nga masama sa kalusugan natin, lalo na kung broken-hearted ka. Punta kayo ng Siargao. Hindi, masarap mag-surfing. Oo. Okay, Ayan. Carmen Santos. Good afternoon po. 61 years old ako at may hypertensive, atherosclerotic, cardiovascular disease. Delikado po ba ito? Dalawa yung problema nakita ko eh. Hypertensive na, atherosclerotic pa. Ibig sabihin, Ano ba mataas yung BP, tapos nagsasarado yung ugat doon sa kanyang puso. Yun. So, kailangan follow up with your doctor. Yes. ECG, sometimes to the echo. Oo. Ayan. Galinito Gerald, Doc, mabigat ang aking dibdib. Minsan plus sinasamahan ng hirap sa paghinga or shortness of breath. Naku, napakahalaga nito na talagang nagpa-follow up ka na sa doktor. Akala kasi ng iba, sa sikmura lamang, GERD o gallbladder stone, wag niyong isipin na baka mamaya hindi puso. Dapat laging nasa isip niyo, puso. Si Anthony Mercader Papileras, ang resulta ng 2D echo ko ay heart failure. So everyday iniingatan ko ang health status ko, minor exercises na lang, 30 minutes walking, madali na kasi akong hingalin, tapos ay iwas sa mga pagkain na bawal. When you say heart failure, that means yung puso mo, hindi lang bradycardia, hindi yung bumabagal lang, minsan humihinto. So, paano yun, Doc? Ay, magpupunta po kayo kagad lagi sa doktor nyo, kasi pag huminto po yan, ay bobombahin yung puso nyo. Kukuryentehin So, yung meron puso po nyo. ganun talaga? Opo. Na kondisyon na nag-heart failure? Oh yes, ang tawag namin doon CHF, congestive heart failure. Nahihirapan kang huminga dahil naiipunan ka ng tubig sa baga. Okay. Joseph Ubana, ang aking puso ay mapapangalagaan sa pamamagitan ng regular na pagpapacheck up. Maglalaan daw ng budget, mag-exercise, 6,000 to 10,000 steps. Nakakailan kami, Cheryl? Hindi ko monitor, ayoko malaman. Kasi di ako umaabot. Rodelyn Lopez, pinapangalagaan ko po ang aking heart sa pamamagitan ng pagkain ng nutritious food. Iwas daw sa mga kolesterol at pag-inom ng MX3. Oy, thank you, Rodelyn. Tadi May, magandang araw po. Pangalagaan natin ang ating puso. Dapat aktibo tayo, matulog tayo, tigil tayong paninigarilyo, at ingat sa kolesterol. Si Ramel Maluto, uminom po ako ng MX3 capsule, pati coffee, pati tea. Aba, di salamat po. Happy Valentine sa'yo. Mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pagtutok po sa amin ngayong hapon. At narito na ang mga masiswerteng magkakamit po ng gift pack mula sa MX3. Of course, kasama natin si Sir August Abrera at si Eric Africa, Carmen Santos, Galierito, Gerald, at si Joseph Ubana. Congratulations, kayo po ang winners natin ng gift pack mula po sa MX3. Please mag-send po kayo ng direct message sa Sagot Kita with Cheryl Cosim FB page. Sa FB page po ng Sagot Kita. Ilagay niyo po doon, date ng pagkapanalo, kompletong pangalan, address at contact number para agad po naming maipadala sa inyo ang inyong mga gift pack. O, alas 5 in punto. At yan po nagtatapos ang isang oras na ating tanungan at sagutan. Happy Hearts Day sa'yo tomorrow, Doc Bien. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. At ito naman po si Dr. Edwin Bien. Sagot Kita. Ang Sagot Kita ay inihatid sa inyo ng MX3.